Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang energy mo gamit itong mystical cards. Mamaya, mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Alamin din natin kung ano yung dahilan kung bakit yes or no ang naging kasagutan. Malalaman mo yan sa dulo ng video na ito, kaya patuloy mo lang panoorin. Healing, ito yung card mo. Itong card na ito ang nagsasabi na itinuturo sa iyo ng guide mo yung tamang direksyon. Pero sa pagtawid, sa journey na tinatahak mo, marami kang steps or trials na susubukin talaga yung paniniwala mo. Yung mga experience na pinaparanas sa iyo ay napakahalaga at saka ang magiging ending nito ay happiness. At saka clarity na akala mo imposible na para sa iyo yung kasaganaan pero mangyayari pala. I-add ko lang na kahit na ano man ang reliyon mo or pinaniniwalaan, may paraan si God na para iangat ka. Ano man or gaano man kahirap ang sitwasyon na nangyayari sa iyo. Importante yung pasasalamat at saka contentment. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang mga cards mo ay Knight of Cups, The Judgment in Reverse, King of Cups in Reverse. Mas makakabuti na buhusan mo din ng pagmamahal yung sarili mo. Kasi may mga Cancerian na hindi ka happy sa sitwasyon mo pero pinagpapatuloy mo pa rin alang-alang sa ibang tao, sa person mo or sa family mo. Namimiss mo yung chance ng kalayaan at saka namimiss mo yung buhay na nararapat sa iyo dito sa mundo. Nakadalawang cards na kasi para sa hadlang at saka hindi ka masaya. Sa career or negosyo, dahil sa dedicated ka sa trabaho mo or ginagawa mo, ay good news. Maganda yung mga nangyayari. Kaya lang merong person na sinisira yung diskarte mo, yung paniniwala mo, minamanipula ka. Pwedeng family member ito, kasamahan mo sa trabaho, or taong nagkokomento ng mali patungkol sa iyo. At saka mag-ingat din sa career or negosyo sa taong hindi mapagkakatiwalaan. Kasi nababasa niya yung pag-uugali mo na umuoo ka lang, na mabuti ka, inosente. Kaya pagkakataon niya na, yun yung nasa isip niya. Mahirap man itong gawin pero ang pinaka dapat mong pagkatiwalaan ay ang sarili mo. Kapag may napapansin ka or kinukutuban, huwag kang papasangkot. Para sa ilang single, may potential person na nagugustuhan ka. Unang kita mo pa lang sa kanya, tingin mo siya na yung gusto mong makasama habang buhay. Ang advice ng cards ay maghanap ka ng single
Huwag sa taken na. Para sa ilan na nasa relationship, yung person mo meron siyang personal problem sa career o negosyo, kaya hindi stable yung emosyon niya. At saka umiwas din na makinig sa chismis. Pakinggan mo muna yung side ng person mo. Knight of Wands in reverse, the Magician, the Hierophant. Itong mga cards na nagsasabi na merong person na ang dala sa kapwa ay negatibo. Yung bang masaya yung araw mo tapos dadating siya, merong hindi magandang sasabihin. Kasi itong person meron talagang attitude problem na kahit ikaw hindi mo magagawang matulungan siya, kundi tulungan niya yung sarili niya. Na hindi palaging yung mga tao ang makikisama or makikibagay sa kanya. Mas maigi na umiwas ka sa ganitong person, or kung gusto mo siyang kumprontahin, hanggang dun lang sa mga araw na iyon, pero huwag mo nang paulit-ulitin pa. Masisira yung araw mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo, katulad nung sinabi ng naunang cards na mas mahalin mo yung sarili mo. Ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng malaking kita, pero hindi mo nakita yung naging magandang bunga nito sa buhay mo. Panghihinayangan mo ito, kaya magkakaroon na ng limitasyon pagdating sa financial, at saka magiging malihim ka din. Kasi sisiguraduhin mo na yung kinikita mo ay merong para sa future. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na meron kang makikilalang potential person na mapagsamantala at saka may pagka-violente. Hindi mo kailangan pang hinayangan ng person na ito kasi nakadalawang cards ka na merong mas deserve ng pagmamahal mo. Masiseryosohin ka. Para sa ilan na nasa relationship, ikaw mismo yung naka-witness or nakita mo na yung person mo ay maraming naging karelasyon. Pero kahit marami nang nakakarelasyon yung person mo, sa'yo pa rin siya bumabalik. Or ikaw pa rin yung gusto niyang makasama hanggang pagtanda niya. 8 of Cups, 9 of Cups, King of Wands in reverse. Nakatatlong cards ka na para sa travel. Sa bawat group of cards, pinapakita yung travel. Pwedeng nagpaplano ka na mag-abroad or nandyan ka na sa ibang bansa. Ang ilan naman, meron pa ring chance na makapag-abroad or balak mong bumalik. At saka sinabi sa unang cards na huwag kang basta maniwala sa chismis. Pakinggan mo din yung person mo. Kasi yung person mo malungkot. Hinahanap niya yung pagmamahal sa iba, pero mas secure siya sa iyo. Para naman sa kalusugan, ang ilan sa inyo mag-i-improve yung kalusugan mo. Pero huwag ka masyadong mag-isip ng mga negatibo. Kasi pare-pareho yung sinasabi ng mga cards na i-maintain mo yung healthy na pangangatawan mo. Para sa ilang single, winawarningan ka na ng mga cards na nakatatlong cards ka na na makakamit ka talaga ng person na womanizer, cheater. At inuulit-ulit dito sa cards na ito na ang dapat mahalin mo ay ang sarili mo para totoong tao na yung darating sa iyo na papahalagahan ka at poprotektahan ka. At saka sikapin na piliin yung tama na desisyon.
Marami mang nagbabago sa buhay natin ngayon, hindi pa rin mapapalitan o mababago yung tama at saka mali. Iniiwas ka ng mga cards sa mas komplikadong sitwasyon dahil sa merong mas deserve mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, LDR ang koneksyon. Minsan nagkikita kayo, minsan naman hindi, dahil na rin sa karir mo. Naayos naman kayo pero bumabalik ulit yung person mo sa nakagawian niya kapag wala ka. Itong Queen of Cups ang nagsasabi na may mga Cancerian na pinipili mo na magpatawad kasi hindi lang naman yung sarili mo yung naapektuhan sa sitwasyon. May mga ibang involved din. Marami mo ng beses na prinotektahan yung puso mo, pero kailangan mo pa rin harapin kung ano yung katotohanan. Na itong The Death ang nagsasabi na soon, tatanggapin mo rin kung anong chapter ka na sa buhay mo. Na kung ano yung transformation na magaganap, kung ano yung mga unhealthy or toxic na situation na nangyayari sa iyo. Yun yung babaguhin mo. Patuloy mo nang babaguhin yung mga maling pananaw mo at papalitan ng positibo. Dahil nga sa may mga hadlang na nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, itong 7 of Pentacles ang nagsasabi na meron kang malaking desisyon na gagawin na makakapagpabago sa buhay mo. Magtitiwala ka sa bawat desisyon na gagawin mo at saka ito na yung time na magpapatuloy yung progress ng buhay mo kasi wala nang hadlang. Ito na yung mga cards na mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. I-pause mo muna yung video para mas makapag-isip ka. Ang sagot sa katanungan mo, yes. Kung bakit yes, alamin pa natin yung dahilan. At saka yung energy ng card mo ay pinapakitang magkakaroon ka talaga ng isang desisyon. At kahit gaano man kasakit itong desisyon na gagawin mo or changes na mangyayari sa buhay mo, ay magkakaroon ng healing. Katulad ng sinabi ng mystical card. At saka kaya nagkakaroon ng magulong sitwasyon, hindi ka makapag-focus kasi walang decision na nagaganap. Pero ngayon, mangyayari na ito. Ito na yung dahilan kung bakit yes ang naging sagot ng card mo. Forgiveness. Bago ka maging matagumpay, kailangan yung mga negatibo ng nakaraan ay hindi mo nadalhin pa sa nangyayari sa iyo ngayon. Kailangan magpatawad at saka mag-heal kahit paunti-unti kasi mahirap yung situation mo. Mahirap mag-move forward kapag meron kang sama ng loob. Kapag ka nagkaroon na ng healing at saka forgiveness, darating na sa iyo yung mga iba't ibang oportunidad at saka blessings na minamanifest mo. At saka changes talaga yung kailangan sa iyo para tuloy-tuloy nang dumaloy yung milagro at blessing sa buhay mo. Kahit na may kapaguran or kawalan ng pag-asa, huwag ka pa rin huminto sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng katuparan dahil makakamit mo ito.